Okay, so good day po. So our topic for today is about the method of superposition in prop beam. So here are the deflection formulas for cantilever. So meron po tayong formula 1, 2, 3, 4, and 5. So depende po sa load na nakalagay po dun sa cantilever. So yung mga formula po na yan ay magagamit natin pagka magko-compute tayo ng mga reactions sa ating prop beam. Kaya mahalaga po itong mga formula na nandito. So here is the concept of the method of superposition. Like for example, we have here a prop beam. Let's say any loading. So kahit anong load po yung meron dyan. Then this is point A and this is point B. Tapos ang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung roller support. So pag tinanggal natin yung roller support dyan, so magiging cantilever po siya. So after po nyan, ay pwede naman po nating ibalik yung roller support pero matatanggal na po yung mga loads niya. So ito po yung sinasabi dun sa superposition that a prop beam can be computed by equal to doon sa cantilever beam na any loading na wala siyang roller doon. Tapos ipa-plus lang po natin doon sa cantilever beam rin po pero roller support naman po yung kanyang support doon sa right end. Okay? So pagka inad nyo raw po yan, equal lang rin yan dito sa prop beam. Okay? So itong dalawang to na cantilever equal po siya doon sa tinatawag nating prop beam. So if we draw the elastic curve, so let's say ito po yung magiging elastic curve niyan. Tapos yung elastic curve naman po ng cantilever beam ay ito. So downward siya kasi may load siya dito. Then kung yung reaction naman po sa point B ay magre-react pataas, so upward naman po yung deflection niya. So magkaroon po tayo ng sign convention na kapag ka downward po siya, negative, tapos pagka upward siya ay positive. So ibig sabihin, tapos dito meron tayong deflection dito which is 0 ang value. Bakit 0 ang value? Kasi may support. So deflection sa B is equal to negative deflection sa B1. Let's say this is B1, deflection sa B1. So negative yung value dito kasi downward. Tapos yung dito naman po, deflection sa B2 is upward, kaya positive po siya. Okay? So from this, we can say that deflection sa B is 0 kasi meron siyang support. Tapos negative deflection sa B1 plus deflection sa B2 is equal to 0. Okay, so take note that the deflection at B2 is always RBL cube over 3EI. Saan galing yung RBL cube over 3EI? From formula 1. So sabi natin dito ang maximum deflection. So lahat po yan maximum deflection yung makocompute yan kasi sa free end. Lahat ng deflection po sa free end ng cantilever beam is maximum deflection. So ang formula po natin is PL cube over 3EI. Ang P po natin dito is RB or yung reaction sa B. So palitan lang po natin yung P ng RB. So yun na po yung magiging value ng deflection sa B2. Okay, so if we simplify this equation, we can say that deflection sa B1 is equal to deflection sa B2. So ito po yung gagamitin nating equation para makakompute mamaya ng mga reactions sa prop beam. So let's try an example. So for example, we have here a uniformly distributed load, which is W is equal to 10 kN per meter. Tapos meron naman po tayong roller support. Okay? So paano po natin mako-compute yung reactions yan using the method of superposition? So deflection sa B1 is equal to deflection sa B2. Ano po yung deflection sa B1? So yun po ay ina-assume nating cantilever na meron siyang load. So pagka meron siyang cantilever beam na meron pong load, alin po dito sa formula na yon ang gagamitin natin? Formula number 3. Ito po yun, no? So kung tanggalin nyo po ito, ano magiging itsura? So magiging cantilever na may uniform load. So ang deflection po dito ay yung ating WL to the 4th
over 8EI equals, what is the deflection sa B2? That is RB L cube over 3EI. So if we simplify that, so matatanggal po yung raised to 4, matatanggal naman yung raised to 3. So that the reaction sa B is equal to, magka-cancel po yung EI. So that is 3 over 8 ng WL. Okay? So here is the formula for the reaction sa B kapag siya po ay uniformly distributed load. So kung gusto niya naman po na ito, gamitin natin yung value na meron tong length na 6 meters. Tapos may uniform load siya na 10 kN per meter. So let's say yan yung value. So you can simply compute for the reaction sa B by 3 over 8 ng 10 times 6. Okay? So the reaction at B for this problem is, so that is 22.5 kilonewton na po, no? So ito po ay formula. Pwede nyo na pong kabisuduhin kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong problem, no? Na dapat ay distributed load siya hanggang doon sa lahat ng span po, no? Okay. So let's say meron naman po tayong triangular load. At ang triangular load natin ay ganito po. So let's say meron tayong triangular load na 30 kN per meter. Tapos ito ay 6 meter. So ito po yung W niya. Tapos ito naman po yung L. Okay, tapos may point A. Tapos may point B rin po tayo. Okay. So if we are looking for the reactions, so again, balik lang po tayo sa formula natin. So deflection sa B1 equals sa deflection sa B2. Okay, what is now the deflection at B1? So anong formula po dito ang magagamit natin? That is formula number 3. So that is W L to the 4th over 8EI is equal to, ano po yung deflection sa B2? Ayun po, so RB L cube over 3EI. Okay? So, the reaction at B, so magka-cancel lang po ito. Tapos yung EI, mali pala yung ano dito. It is over 30 to, dapat. Sorry. So, this is over 30 EI. So magka-cancel po yung EI. Tapos ang magiging formula ng RB natin ay, so 3 over 30 ng WL. So pwede po nating masimplify yung 3 over 30. RB can be 1 over 10 po ng WL. So you can memorize this formula. Basta yung ating zero point or zero intensity ay nandun sa roller support, tapos nandun sa fix yung highest intensity. So that is 1 over 10 ng WL. So if that is 30 tapos yung ating length ay, yung ating intensity ay 30 tapos yung length ay 6, so that is 1/10 ng 30 multiplied by 6. So that is the RB. So therefore by computing the value of RB, that is 18 kN. So ito po yung sagot. Kung gusto niyo nakabisado din itong formula, mas maganda, no? Kabisado niyo po. So paano naman kung trapezoidal load siya? Okay? So pagka trapezoidal load naman po siya, let's say ito po yung trapezoid natin. So meron tayong trapezoidal load. Okay, so gawin na lang natin parang combination nung na-compute nating rectangular at saka yung ating triangular load. So magiging ganito po siya. So ito ay 10 kN per meter. Let's say 10 kN per meter yan. Then yung isa naman po ay 30 kN per meter.
Okay? Tapos, same distance, ang length niya po ay 6 meters. Okay? So, how to compute for the reactions at B? So, kung mapapansin nyo, pwede natin itong hatiin sa dalawa. Yan, no? Magiging triangular load, magiging uniform load siya na 10 kN per meter plus yung ating triangular load po na 30 kN per meter. So, therefore, pwede na po nating makompute ang reaction sa B by just simply adding these two, no? Okay? So that is 3/8 ng, let's say this is W2 and this is W1. Yung mas mataas ang intensity, that is W1. So, how to compute for the reaction sa B? So, that is 3/8 ng W2 times L plus 1/10 naman po ng, so ang 1/10 ng W dito, ito lang po yung height na to. So paano natin makompute yung height na yan? 1/10 ng W1 minus W2 multiplied by the length L. Okay? So to compute for that, so that is RB is equal to, okay, so yan na yung formula natin, no? Ito na po yung formula natin. So kung gusto nyong i-memorize yung formula na yan, okay lang po. Okay? So, yan ay applicable kapag 0 ang intensity, tapos highest intensity is nandun sa fixed support. Iba rin po yan pagka nandito ang 0 intensity or increasing papunta siya dun sa highest intensity nandun sa roller. No? Ito naman yung gagamitin nyo kung sakaling mangyari yun. Okay, so ang gagawin natin dito, ilan ba yung 3/8 ng W2? So that is 22.5. I-plus na lang po natin yung 18. No? So pagka kinompute po natin yan, so 22.5 plus 18 is 40.5. Yun po ay 40.5 kN. Ito na po yung sagot. Okay. So yan yung solution ng ating method of superposition. No? So kung gusto nyo po na merong ibang way ng pag-solve, sir, paano kung hindi ko kabisado yung formula na yan? No? So dito kasi kailangan kabisado mo yung formula number 3. Okay? Dito naman dapat kabisado mo yung formula number 4. No? Okay? So medyo matrabaho kung ganyan. No? Medyo maraming formula or dapat kabisado nyo yung formula. Isa yan sa medyo disadvantage ng ating method of superposition. Dapat kabisado natin yung formula. Okay, meron namang ibang methods, pero pwedeng iisang formula na lang ang kabisaduhin nyo, no? Kung isang formula lang ang kakabisaduhin nyo, kailangan kabisado nyo to si formula 2. Then gamit kayo ng integral calculus. So paano po yun? So ang gagawin nyo kung gagamit kayo ng integral calculus, so let's say meron tayong uniform load. And ito po ang mangyayari. So meron po tayo ditong Y, tapos let's say this is DP. Ang DP natin is the area ng ating strip. So ang height ng strip natin ay Y, tapos ang thickness po niyan ay dx. Okay? So kung dx po ang length niyan, so ang magiging formula po natin dito ay, so deflection B1 is equal to deflection B2. Hindi naman mababago yun sa deflection ng B2. Ang mapapalitan lang po ay dito ay yung sa left. Okay, so ang magiging formula na dito ay dp A times A times 3L minus A over 6EI. Tapos yung limit po natin is from 0 to L. So maglalakad yung limit natin from 0 hanggang makarating dun sa length distance. So what is dp? dp is the value of our y, no? Tapos yung A po natin, that is the distance. So let's say maglalagay tayo ng x-axis at saka y-axis.
Ito po ngayon yung distance x. Distance A, sorry. At yung distance A na yan ay x distance po. Okay? So, let's try to compute. So, magiging integral of dp is y. But saan equal yung y? Equal yung y sa ating w, which is equal din po sa 10 kN per meter. So, gawin na natin 10 dx. So, magiging 10 dx to. Y dx to. So, this is 10 dx. So, 10 multiply by, so dito na natin ilagay yung dx. By a. What is a? That is distance x. Times 3 times length is 6 times 3. 18. Minus x all over 6ei. Then the limit is from 0 to 6 is equal to RB L cube over 3ei. Okay? So you try to compute yung ating left support. So ilan po yung magiging value dito? So 10x times 18 minus x over 6 from 0 to 6. 420. So ito yung ating 3. Ang length natin ay 6. Palitan na natin ng 6 cube. So times 420 over EI is equal to 6 cube over 3. So 72 RB over EI. So magka-cancel na yung EI. So tapos 420 over 72. Check lang natin to, no? So 30 PA over PA times 3L minus X over 6. Okay, so ilan po yung value dito? Check ko lang po sa computation. So ito ay P. Check lang natin, ha. (18 minus x over 6 from 0 to 6). So times 3 over 6 cube. Okay. So ang ating RB, sorry, may squared pala to. Kaya pala hindi lumabas yung sagot. So that is integral of 10x squared times 18 minus x over 6 from 0 to 6. Ayan, no? So 1620. So 1620 over EI divide sa 72, that is 22.5. So RB is 22.5 kilonewton. So same po ng nakuhang value kanina. Kung maalala nyo po yung nakasulat dito kanina, no? So dito naman po, pagdating sa ating triangular load, ang gagawin naman po natin ay integral na rin po ito, no? Kung hindi nyo kabisado yung formula, dapat kabisado nyo man lang itong formula 2. So dito formula 2 ang ginamit natin. So dito formula 2 rin po ang gagamitin natin. Okay? So ang formula dito ay dP tapos A times 3L minus A over 6E over 6EI. And the limit is from 0 to L. Okay? So ang ating dP dito ay magiging Y dx pa rin. So ito po yung dP. This is Y. Tapos thickness niyan ay dx. Okay? So dP is equal to y dx. Pero saan po equal yung y? Okay, the distance, kung maglalagay tayo ng x and y axis dito, ito yung x, ito po yung y. So that is, by ratio proportion, ito po yung distance x. So if this is distance x, ito po ay distance L minus x. Okay? So that is y over L minus x as 30 over L.
Okay? So, palitan na natin yung L natin ng 6 para substitute na natin. No? So, 6. So, ang Y natin dito is 30 over 6. Ilan po yun? So, that is 5 times 6 minus X. Okay? So, therefore, ang DP po natin ay equal sa 5 times 6 minus X dx. Okay? So, tapos ang atin pong A, distance A ay X pa rin po. X pa rin. Ito pa rin yung A natin, no? Yung distance sa left. Tapos papalakarin natin from 0 to L. So, that is the integral of Y. DP. Saan equal yung DP? Sa Y. Saan equal yung Y? Sa 5 times 6 minus X. Tapos dx. Tapos multiply by A. Saan po equal yung A? Sa X. Multiply by 3L. So 3 times length na 6 is 18 minus X over 6EI. Okay, take note, may squared pa rin pala ito, no? Nakakalimutan kong lagyan ng squared, kaya ano. So may squared po yan. Tapos from 0 to ilan po? Length. Saan ba equal yung length niya? Sa 6. So 0 to length is equal to RB times 6 cube over 3EI. Okay? So let us compute for yung sa ating ano dito po. So ang ating reactions, ating value dito is, so ito pong 6 cube over 3 ay 72 RB pa rin po yan. No? Cancel na po yung EI. Okay? So integral ng 5 expert times 6 minus X times 6 minus X times 18 minus X over 6 from 0 to 6. So pagka kinumpute po natin yan, 1296 over 72. So ang reaction sabi po natin ay 18 kilonewton. So ito na po yung sagot. So parehas po siya ng lumabas na sagot doon kanina, no? So you try to solve paano naman kung yan ay trapezoidal, no? So try to use the integral, and ang kagandahan dito sa formula 2 natin, kahit anong types of loading, pwede na nating makompute. Basta, alam lang po natin itong formula number 2. Okay? So you can try to solve this trapezoidal, and kung sakali man na maka-encounter kayo ng ibang loadings, pwede na po. Kahit hindi nyo kabisaduhin yung ibang formula. So let's say meron tayo ditong fix. Tapos, meron tayo ditong uniform load na nasa gitna, sa, let's say 10 kN per meter. Tapos 1 meter, 2 meters, tapos 2 meters. Okay? So, you just simply compute that by integral ng dP. So, ang dP natin ay, so dP A squared 3L minus A over 6EI is equal to RB times L cube over 3AI. Okay? So, what is the value of dP? Ang dP po natin ay y dx. So, ang y natin ay equal sa 10. So, 10 tapos dx lang po tayo dito. Tapos yung a natin saan equal? Sa x. So, dahil naka-squared yan, multiply by, i-squared natin. Tapos, 3 times length. Ilan yung length? 5 times 3, so 15. Minus, what is distance A? X over 6EI. Then, from 0 to, so what is the limit? So, this is from x1 to x2. Saan ba nagsimula yung ating uniform load? From x1 na 1 up to 3. Okay? So, yan na po. Tapos, is equal to RB times, ilan yung length? 5 cube over 3EI. Okay, so in case man na maka-encounter kayo ng ganitong types of loading,
So ito lang po ang gagawin nyo, no? Then you compute for the reaction sa B. Kagaya po ng ginawa dito sa dalawa. So yun lang po for today's video, and I hope you learned from this video tutorial. Thank you for watching.